araw nito ay recapitulating yung nakaraan pong to, who is Jesus Christ, na binigay ng ating kapatid na si Brother Mulong Nebato. Doon nakilala natin ang ating Panginoon na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, na kaisa-isa niyang anak, yung John 3:16, na ang sinasabi, God so loved the world, He gave His only begotten Son, and who believes in Him will not perish, but have a everlasting life. Yan po, yung who is Jesus Christ. Nakita natin yung kagandahang loob ni Jesucristo na siya'y nagpagaling, siya yung naging number 1 na tigasunod ng ating Diyos, kababaan loob, lahat na ng pinaka, yun si Jesus Christ. At ngayon po, dadako po tayo sa pangatlong talk ng ating CLT, ang repentance and faith. Ito po ang topic natin ngayon. At ang ating pinadalang mensahero ng ating Panginoon, sila po ay nag-graduate noong April 1994 sa BBBC sa area po. Ang pangalan po ng kanyang may bahay ay si Jing Bravo. Sila po ay may 2 anak na babae. Ang present service po ng kanilang anak ay SFC coordinator. Sila po ay 31 years in service na rin po sa Couples for Christ. Napakatagal na. Pioneer. Ang present service po nila is SFC Couple Coordinator. Sabay-sabay po nating salubungin ng masigabong palakpakan ng ating tigapanayam ngayon sa katauhan po ng ating kapatid na si Brother Bong Bravo. Yan, so isang magandang tanghali sa ating lahat. Kumusta po kayo? Okay na po. Bagamat mainit ang ating panahon, no? So talagang sabi nga pagpasok po ng Kwaresma, ito na po yung mararanasan nating klima. Diba? Pag mahal na araw po. At talaga naman sadyang napakaganda ng ating pong talakayan ngayon, yung pagsisisi at pananampalataya, dahil pumasok na po tayo sa Kwaresma. At napapanahon na rin po talaga ang ganitong usapin. Kaya nga po yung unang araw na pagpasok ng Kwaresma, ito po yung sinasabi natin Ash Wednesday. Diba ba? Pinalitan tayo ng krus at sabi po doon na pare, magsisi at manampalataya sa mabuting balita. So ito po yung ating topic sa tanghaling ito. So, sabi nga po, yung panahon natin, ang masama, magpapakasama na. Ang mabuti is magpapakabuti. Nasa huling aklat na po tayo ng Biblia at talagang nangyayari na yung sinasabi na sadyatang papalapit na at malapit na ang panahon ng pagbabalik. Bagamat wala ang nakakaalam, pero yung senyales po ipinapakita na ito na po yun. Pero kung tayo ay walang alam doon sa nilalaman ng Biblia, para sabihin natin coincidence na po nangyayari. No? Pero bagamat meron ho talagang nakasulat na may kaganapan na pwede mangyari, sabi nga po, magsisi at manampalataya sa mabuting balita. So yun po. So, may konting story ho sa aking buhay. Sabi ko nga po, 1994, nakaupo po ako na kagaya ninyo. Na hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero dumating yung panahon, lumipas, ang kagandahan po tayo doon is ginamit ako ng Diyos. Dalawa lang naman din po yan. Ginagamit ng Diyos o ginagamit ang Diyos? Iba yung kahulugan ng dalawa. Pag ikaw ay ginagamit ng Diyos,
nandito ka sa gawain. Pero kung ginagamit mo ang Diyos, tila yata may iba kang motibo sa buhay mo na ginagamit mo lang ang Diyos. So, ganun po yung sistema ng buhay natin, ha? Bato-bato sa langit at tatamaan, buti nga. Kasi kung nakakaramdam ka pa, may kasi ito magbago. Di ba, hindi ka pa manhid. Yan. So, ako rin po ay naglilingkod sa aming barangay. Kagaya ni Kuya Joseph, no? Lingkod barangay. Kagawa din po ako doon sa amin. Sa San Luis po ako nakatira. No? Tila yata, sabi ko nga, napakagandang isipin. Kung ang naglilingkod sa pamunuan ng kaayusan is mga may relasyon sa ating Panginoon. At sasabihin natin, makikita natin tama yung daan na hinahatak, o yung tinatahak, yan, hinahatak tuloy, yung tinatahak ng mga namumuno. Yan, okay po. Sige, yung aking may bahay, yan. Yung po aking may bahay. Nandito kanina. May Christian Life program din po sa elementary, mga Singles for Christ. So, kami po ay coordinator ng Singles for Christ. Kaya pagkatapos po rito, iikot naman din ako doon. Baka meron po kayong mga kakilala, pinsan, anak, ng edad is nasa 19 or 20, pwede nyo rin daling doon para habang merong programa rito, sila rin po binibigyan natin ng programa ng pang-espiritual sa ating buhay. Tayo po nabubuhay sa dalawang parte ng ating pagkatao, physical at spiritual. Kung titingnan po natin yung physical, ito po yung pangangailangan ng ating katawan para mabuhay. At kung titingnan po natin at ibabalansin natin yung spiritual, ito naman po yung kailangan natin sa paghahanda kung naniniwala kang may buhay pagkatapos ng buhay sa mundong ginagalawan natin. Amen? So, doon naman din po tayo nagbibigay din ng, sabi nga natin, paghahanda. Kung ang tao, ang physical ay may paghahanda, yung spiritual na gawain po din natin, ay meron din po tayong paghahanda na dapat gawin. Tama po ba yun? So, yun po. So, maniwala kayo sa hindi, lahat po na tumating speaker dito, wala pong bayad doon ito. So, libre mo. So, bakit natin ginagawa? Dahil ito po yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. So, yun po yun. Kaya nga yung series ng mga naunang talk, ito po yung pinakita kung paano tayo minahal ng Diyos. So, ano yung mga bagay na yun? God's love and who is Jesus Christ, kung saan yun ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao. So, in return, ano naman natin dapat ibigay sa Diyos para ipakita rin naman natin na yung binigay niyang pagpapahalaga sa atin ay masuklian naman ng tao. Ito po yung pagsisisi at pananampalataya sa mabuting balita. So, yun po yun. Yan. Repentance and faith. Bakit nga ba taong kailangan ay magsisi? Anong dahilan? May idea ba kayo? Kuya, bakit ang tao kailangan magsisi? Kasalanan. Dahil may kasalanan. Okay. So, bukod sa kasalanan, ano yung dahilan pa? Bakit ang tao nagsisisi? Magpakumbaba sa Para magpakumbaba sa Diyos. Okay po, lahat ng sasagot po, tama. Wala tayong examination na para sabihin ko, mali ka, tama ka. Lahat po na sasabihin nyo is tama. Brad, idea, bakit kailangan ng tao magsisi? Para ma-realize ng tao na mali yung ginawa niya. Kaya pumapasok yung ano, nasa uli yung pagsisisi. Kaya nagsisisi ang tao para makita niya yung ginawa niya na mali pa. So, meron siyang aral na napulot dun sa... So, sa oras na ba, ikaw na tatayo dito, speaker, makikinig na ako sa iyo. Okay. So, yun. So, ilan ang ating participant dito ngayon? Tatlo. So, kukumpletuhin ka na. Tatlo naman tayo, di ba? So, kuya, bakit kailangan natin magsisi? Yun nga po, sa mga kasalanan po natin, tapos po para mas makalala po natin siya. So, kailangan ng tao magsisi, at tama naman po sinabi nyo. Pero pagka ang tao ay nagkakasala, sino ang natutuwa? Di ba? Klaro po yun. Na minsan hindi natin nakikita na ang pagkakasala pala, akala lang natin yung tao lang na yun ang may gusto. Sabi ko nga, tao yun nabubuhay sa physical,
at spiritual. Kung titignan natin yung isang parte ng spiritual, tayo ay nakakasala at nagkakagalit-galit, nagkakagulo dahil gusto ng diablo, ng demonyo, na ang tao ay magkasala. Klaro ba sa inyo yun? Diba? Pero ano yung mangyayari kapag tayo naman ay humingi ng kapatawaran at tayo ay nagpatawad? Diba? So, ang akala lang natin, yung sinasabi natin, magpapatawad na ako para magkaroon na kami ng relasyon at yung kagalit kong yun is magkasundo kami. Diba? So, sa isang banda, maganda po yun. Pero, ang pagpapatawad, no, ang pagsisisi, ang una mong pinapatawad ay hindi yung tao nagkasala sa iyo. Sarili mo ang una mong pinapatawad. Hindi yung nagkasala. Ikaw mismo. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagpatawad, anong meron sa iyo? Anong mangyayari sa iyo? Magiging magaan ang pakiramdam mo doon sa taong nakaalitan mo. Di ba? Kasi ang tao, ang usual, aabangan kita. Kung hindi yan, babalikan kita. So, ganun yun eh. Di ba? Pero, ano nga ba yung repentance o pagsisisi base sa ating panayam ngayong tanghaling ito? Sige po, sis. What is repentance? Sabi nga po, in Greek word, metanoia. Ito po yung sinasabing pagpapalit ng kaisipan o pananaw. Yan po. Sige, sis. Change of direction. Next, asking for forgiveness. Unahin po muna natin. Change of direction. Ang pagsisisi daw po is pagpalit o paglihis ng direksyon ng tao. Tama po ba? Tama? Yan, okay. Bakit change of direction? May tao bang hindi nagagalit? Wala eh, di ba? Lahat tayo ay nagagalit dahil may kadahilanan. Pero yung nagagalit ka na walang dahilan, ay kapatid, baka may sakit ka. Yeah? Yung nagagalit ka na walang dahilan, yeah? Baka may sakit ka. Di ba? So, bakit nagagalit ka? Kasi kulang yung binibigay niya. Pwede. Bakit nagagalit ka? Kasi nga nagkukulang na siya. Bakit? Kasi nga, inuuna niya yung iba, kaysa ako ang unahin niya. So, iba't iba, yung kaparaanan ng nagagawa nating mali sa kapwa natin na hindi naman natin nararamdaman na nagkakasala na pala tayo o nakakasakit na tayo ng damdamin ng iba at ng partner mo. Di ba? So, mas mahaba ang oras mo kanino? Sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Kayo na sumagot niyan. Di ba? So, tingnan natin. So, yung change ng direction nito, ito po yung gagawin bawat individual para itama po natin yung pagkakamali natin. Ano yung pagkakamali na nagawa natin sa buhay natin na kaya nating baguhin? Hindi ito yung nagkamali ka, nagbago ka na isang linggo, pagdating na isang linggo, expired na. Diba? Kasi ang pagbabago ko, before 1 week lang eh. Diba? After nun, balik sa dating gawain. Oh. Sabi nila talaga namang mahirap. Sadya talagang mahirap ang pagbabago kung hindi ka nakahook doon sa magbibigay ng pagbabago sa iyo. Diba? So, kung wala kang Diyos sa buhay mo, sabi ko nga, sa paglilingkod namin sa barangay, kung wala ang Diyos sa amin, madali sa amin, manapok na lang. Wala nang sabi-sabi. Diba? Sapokin na lang natin. Diba? Hindi naman naangal yan eh. Dahil pagka bumawi sa atin, gawa natin ng kwento, inunahan tayo, siya ang naunang malakit sa atin. Pero hindi ganoon eh. So, dahil nga doon sa change ng direction na ito, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord para ayusin yung mga usapin kung paano natin aayusin ng tama. Diba? Current events. So tingin nyo, yung nangyari kay Duterte, tama o mali? Sabi dito, mali. Sabi dito, tama.
Pag-usapan natin, ang panig ng mali at ang panig ng tama. Anong dahilan? Yeah. So minsan, may pangyayari sa buhay natin. Gusto natin na maging maayos. Di ba? Gusto natin na lahat na nakikita natin is maayos. At yung mga mali is ayusin. Maganda. Pero kung ang pamamaraan mo ay mali, sasabihin natin, mali ang nangyari. Sa isang banda, sasabihin nila, papaano naman daw yung mga tao wala namang kinalaman, namatay sa droga. Papaano naman daw yung taong hindi dumaan sa due process at napatay? Ito ay usapin na nangyayari ngayon na sa bagay, kailangan ng pagsisisi. Kaya nga, tanghali kumakain kami ng asawa ko, sabi ko gano'n, ano kaya ang nararamdaman ni Duterte ngayon na dati maraming tao nakapaikot sa kanya at iniaangat siya. Pero ngayon, nag-iisa na lang siya doon sa lugar na yun at hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Siguro nagninilay siya kung tama ba ang ginawa ko, kung mali ang ginawa ko, kaya nahantong ako sa ganitong sitwasyon. Wala naman sa atin ang paghusga. Dahil nandoon na nga, para yun ang uhusga, yung ICC sa sitwasyon niya. May due process na nangyayari. Diba? Sa isang banda, sabi nila, mali ang nangyari. Sa ibang banda naman, nasabi, is tama ang nangyayari. Pero ano yung best na pwede natin gawin? Ipagdasal natin na maging tama ang desisyon, ang proseso, at tayo mga follower, huwag na tayo mag-away-away. Yeah? Bisa nagdidiskusyon yung maka-pro at anti eh. Diba? Kung nagkaroon ng diskusyon, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at magkakaroon ng pagtatalo at masusunod yung aksyon. Diba? At pag nangyari aksyon, may mangyayari hindi maganda, kaya mahuhuli yung sinasabi mong pagsisisi. Sabi ni Brad, hindi naman daw nauuna. Parating na sa huli ang pagsisisi. Tama naman po yun, no? Di ba? O, yung mga partner ninyo, dito ba? Andito si ayan. Yung mga couples sa dito, andito yung mga partner ninyo? Okay. Gawin natin. Tingnan ninyo yung mga partner ninyo. Yan. Ano ba yan? Pagsisisi ba yun o pananampalataya? Ano ba? Pagsisisi ba yun o pananampalataya? Biyaya. Yan. At least sinabi mo biyaya, hindi siya burden. Yan. So yun sa dahil. Yung pagpili natin ng tama, ibinigay na sa atin yun eh. Di ba? Taas ang kamay na nagsasaying hindi ko alam kung anong tama at mali sa buhay ko sa edit kong ito. Wala na, di ba? Lahat tayo alam na natin. Pero pag pinili mo ang mali sa buhay mo, may isang tuwang-tuwa sa iyo. Sino yun? Ulitin natin. Sino yun? Si Taning. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang natin binibigyan ang ating buhay na ang tao ay nabubuhay sa mabuti at sa masama, ang pagpili ay ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Nasabi natin, yung change of direction, paano ko bibigyan ng pagbabago talagang tuloy-tuloy yan? Sinabi ko, asking for forgiveness. Bakit ako hihingi ng kapatawaran na hindi naman ako may kasalanan? Diba? Yun na po yung bukang bibig ng karamihan. At siguro, naging bukang bibig na rin natin. Sino ba talaga ang dapat humingi ng kapatawaran? Yung nagkasala o yung ginawa ng mali? Sa inyo? Parehas, di ba? Kasi kung hindi at walang gagawa, magkakaroon ba kayo ng pagkakasundo? Wala eh. Di ba? For as long as na ikaw sa sarili mo, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, sa Kanya na yun kung papatawarin ka o hindi. Basta ang mahalaga, sa pagpapatawad natin, ang una nating pinatawad ang ating. So yun po natandaan ninyo ha. So ito yung magandang natutunan natin itong araw na ito. Pag ikaw ay nagpapatawad, hindi yung kapwa mo, kundi ang sarili mo ang unang pinapatawad mo. Kaya nga yung forgiveness na ito, may kaparaanan din yung kausapin mo siya o magpunta ka sa pare. Diba? So,
Kung ikaw may nagkasala at hindi mo kaya harapin yung tao, pwede ka naman din pumunta sa pare at para maupisal. Sabi nga, iyon po yung isa sa mga katuruan bilang Katoliko. Di ba? Na tayo ay pumunta ng pare. Sabihin natin, pwede naman siguro na lang, diretso na lang. Pwede rin naman po yun. Pero mas maganda rin yun may nag-a-advise sa'yo. Kasi sabihin, sa bigat na kasalanan mo, 5 o 10 ama namin ang dadasalin mo. Di ba? Parang may, may grade din, kuya. 3 lang. Kasi medyo mababa lang ka. Ikaw 5. Ikaw 10 ka. 10 ka, ama namin ka. Di ba? So, doon po yung sinasabi natin. At tayo po'y magtiwala na kapag ka ikaw ay humingi ng kapatawanan, sa tingin mo, ano yung nakukuha mo? Pag ikaw ay humingi ng kapatawanan, ano yung nakukuha mo? Kagaanan po ng loob. Kagaanan ng loob. Sino ba rito yung nagpatawad na hanggang ngayon masama pa rin ang loob? Ay, sabi niya pinatawad ko na siya Diba? Pero hindi ko pa rin makalimutan bakit kasi may utang siya yung utang pinatawad mo na siya pero yung utang niya hindi mo pinapatawad. Kaya, nakaaba pa, nakalista pa. Diba? Pero once nagpatawad ka, sabi mo, ayaw mo na bang kalimutan yung mga bagay na nangyari? Dapat. Diba? Kapag nagpatawad ka, sabi mo, pinapatawad na kita, hindi mo siya sabihin, teka muna, may exempted dyan. Itong ginawa mong ganito sa akin. Pinatawad kita doon sa isang ibang bagay, pero itong ginawa mo sa akin, hindi kita pinapatawad. Diba? Meron bang gabay para sabihin natin na makaiwas sa kasalanan? Diba? Ano yung gabay na binigay ng Diyos kay Moses para ang tao ay huwag magkasala? Ano natatandaan nyo doon? Sa 10 utos. Ano yung natatandaan nyo? Maski isa lang. Huwag magsisinungaling. Sabi, huwag magsisinungaling. Ginagawa ba ng tao na huwag magsinungaling? Di ba mahirap? Pero ang utos is huwag kang magsisinungaling. Ang bata lang ngayon Di ba? Nagsisinungaling. Bakit? Tinuruan ng nanay May kumatok na Bombay. Ate, napakinggan ng nanay. Nak, sabihin mo wala ako. Takbo ang anak. Wala po daw ang nanay ko. At least, ang bata, nagsabi na totoo sa pagsisinungaling ng nanay niya. Kasi ano sabi ng bata? Wala daw ang nanay ko. Sabi niya Diba? So, may mga bagay na tila yata mahirap maintindihan kung hindi natin iniintindi yung mga bagay-bagay. Diba? Kaya nga, yung full surrender na ito yung pag-ikot natin ng 180 degrees. Pautay-utay. Hindi biglaan. Huwag kang iikot ng 360. Pag umikot ka ng 360, bumalik ka lang din sa sitwasyon mo. Baka mas grabe pa. Diba? So, balik natin. Yung change of direction, ibinigay sa atin ang pagpili ng tama at mali. At kung nakapag-desisyon ka, papasok ka doon sinasabi natin asking for forgiveness. Ito yung decision ko para makatakas ako sa mga nararamdaman ko. Kasi hindi naman ako high blood Nung nakita kita na high blood na ako. Yeah, may ganun pangyayari Diba? O either, nakita mo siya, ikot ako rito. Nakita ka rin niya, umikot mo siya doon. Para po kayo, nagkasalubungan din pa rin kayo. Diba? So, ganun yun. Yung sabi, yung change of direction, hindi ito yung mali. Post tayo, 1 week. Ano ulit tayo? Play ulit tayo. Diba? Full surrender, sinasabi, kailangan talaga totally surrender. At kung ano man yun, ikaw kapatid na nakakalam doon kung ano yung dapat mo baguhin
sa sarili mo. Okay, next. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. So, kung ikaw ay nakay Kristo, ano yung nangyayari po? You turn away from sin, kasalanan, sa demonyo at sa lahat ng kanyang maling gawain. So, pag sinabing maling gawain, ano po yung isa sa pag-utos na mali na ginagawa ng tao? Bukod sa huwag kang magnanakaw, ay, huwag kang magsisinungaling. Sabi, huwag kang makikiapid. Paano po yung pakikiapid? Yung makikipagrelasyon ka sa ibang babae. Pakikiapid. Tama ba yan, ate? Hindi, ipagsama sa babae. So, parang ang lalaki lang, ano? Kasi minsan may babae naman din, gano'n ang istorya. Di ba? So, multo nga, babae at lalaki. Bukod doon sa huwag kang makikiapid, huwag kang magsisinungaling, ano pa sinasabi? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay ng asawa. Since nabanggit mo yung Brad, may kwento dyan ng pari eh. Sabi ng pare, ang panag-isa ng Diyos kailanman ay hindi paghiwalayin ng tao. Kaya kung sino yung partner mo at nagpakasal, di ba? Iyon ang lifetime partner mo. Di ba? Eh samantalang, Father, hindi na kami nagmamahalan. Nagkakasalan na lang ako sa kanya. Eh, asawa mo yan eh. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya ang advice ng pare, halika, kuya, gusto mong makipag-iwalay, patayin mo muna ang asawa mo. So, alam nyo na, para maging bigal. Yan, unti-unti yun na. Lagyan nyo na yun, iniinom nyo ng... So, bukod doon, ano pa ba? Turn away from sin, even wrongdoing. Ano yung sabi yung wrongdoing? Diba? Huwag kang kukuha ng hindi mo pag. O, diba? Eh, minsan yung nangyayari, hindi mo na pag-aari, akin yan. Diba? Isa sa'yo, isa sa akin. Isa sa'yo, dalawa sa akin. So, diba? Ang kay Pedro ay kay, at ang kay Juan ay, yun, sabi, binago na raw. Ang kay Pedro, kay Juan na rin. At ang kay Juan pa rin. Ayun lang. So, hindi na po, no? Sabi gano'n. Kaya nga sabi nga nila, yung pag-iwas natin sa kasalanan at paglayo natin doon sa gawain ng demonyo, baka tayo din mismo. Di ba? Ang gumagawa ng gawain. Ngayon, ganito kasi bilhin po yan. Pag ikaw ay gumagawa ng mabuti sa mundong ito, ikaw ay representative ni Nino? Parang hindi kayo kumbinsido eh. Ulitin kita mo. Pag kayo ay gumagawa ng mabuti sa mundong ito, representative kayo Nino? Yan. Pag ikaw ay gumagawa ng masama sa mundong ito, representative kanino? O, yun na yun. Evil and the wrongdoing. So, clear tayo doon. Sige, next po tayo. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Paano yun? Sino ba ang nakapag-kumpisal dito sa pare? Yan. Ikaw ate, nakapag-kumpisal ka na? Yan. Ano yung oo na sinasabi pag nagkukumpisal? Ano yung unang sinasabi? Forgive me for I have sinned. Father, forgive me for I have sinned. Dahil sa aking pagkikainaan, nagkakasala ko sa... At ito po ang aking mga nagawang kasalanan. So, tama. Diba? Kasi yung ibang di alam kung paano eh. Eh, baka i-chismis ako ni Father. Baka ihumilya ako ni Father. So, yung iba, nagre-refuse para gawin yung reconciliation doon sa katolikong pamamaraan. Kaya sabi nila, tama na yun, i-direct ako na lang sa Diyos. Anong sabi? Kay Pedro, kung sino ang nagkasala at pinatawad mo sa lupa ay patatawarin sa
paano yun? Kay Lord kayo nagsabi. Nagdirekta ka na, pwede na rin ba yun? Bilang nagkaroon ng katanungan, ano? Pwede na ba yun? Bilang Katoliko, yun po yung kaparaanan natin. At kung ikaw naman ay iba ang sinasamahan mo, sasabihin, direct na tayo humingi ng kapatawaran. Diba? Hinaan mo pa roon eh. Diba, dumirekta ka na. Dahil pag sabi mo isang kakwetuwa to, ibang kasekta. Pagdasal ng pare, nagkulang eh. Hindi nabanggit yung sa kasalanan mo sinabi niya eh. Di may natira. Samantalang pag direkta ka raw, basta sabi mo na lahat, direkta na. Di ba? O iba-iba ang pananaw. Pero ang mahalaga doon is gumawa ka ng kaparaanan para magkaroon ng reconciliation sa ating Diyos. Clear? Di ba? Sino yung may sikreto dito sa asawa niya? Taas ang kamay. Halika dito, Brad. Yan. Share natin to. Ano yung hindi mo nabanggit? So may yung alikansya ko sa kreato yun. Kaso nabubuking niya rin kung saan ko tuwa pa ako. Nahuhuli din po. Nahuli din? Mahusay. So meron ka palang sikretong halik na ginagawa sa kanya. Ayan, yun pala yung sikretong yun. Okay, no? Ask for forgiveness, ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Pag sabi gano'n, pag ikaw ay nag-ask ng forgiveness kayo, ano yung sabi niya? You will avail the sacrament of reconciliation. So pag ikaw pala ay humingi ng kapatawaran, ang balik sa iyo is nagkakaroon ka ng reconciliation sa ating Ama. Kung ang mag-asawa ay nagtatago, di ba? At hindi pinatawad, sa pagtulog ng gabi, hiwalay yan. Di ba? Yung isa nasa west, yung isa nasa east, kasi magkatalikod sila. Yan. Yan. Ayun, sabi daw sa MIR daw, sabi, gabi-gabi nagtatalik. Nagtatalikuran daw. Nagtatalikuran. Okay, sige, next po. Repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Totoo naman po yan. Hindi po biro yan na ang Diyos ang siyang ating buhay. Bakit sinabi niyo yun? Ako ang daan, ang buhay, at katotohanan. I am the way, the truth, and the life. So, hindi na question yun. Itong sinabi niya ito, pinatotohanan niya na yan. At ginawa niya na yan. Kaya yung kanyang pagkamatay, ay dahil kanino? Di ba? Hindi naman pwede sabihin sa akin lang. Kundi sa atin. May kasalanan ka o wala ka naging pagkakasala, inalay niya ang buhay niya para sa atin lahat. Di ba? So sa mga kadalakihan na dito, kaya niyo bang ialay ang buhay ninyo sa inyong asawa? Taas nga ang kamay ninyo. Ayan, so handang magpakamatay sa mga asawa talaga. So at least, alam nyo na ha, yung mga partner nyo, handa sila magpakamatay para sa inyo. Next po. Two essential characteristic of authentic repentance. So meron pa lang dapat authentic ang pagsisisi. May dalawa. So tingnan natin, ano yung dalawang ito na sinasabi? Honesty. Huwag kang magsisi. So, honesty. Sino ba yung honest dito? Taas ang kamay. Honesty, ha? Yung pagtaas niyo, honest ba kayo? Sa parenting na pinaba. Yan, honest na gan. Hindi pa rin honest yung pagbaba, no? Ayaw nakakaalam, di ba? Kaya nga, noong tanong, sino ang honest? Taasan. Diba? Honest ba kayo dyan? Binig na ba? Ayan, honest na kayo. Honesty. Ano ba yung honesty na sinasabi ito? Kanta ba yan? Ha? Honesty is such a lovely word. Diba? So, kanta. Yung pagiging totoo.
Hindi yung sasabihin mo, ito yung maskara ko, at pagdating ng ganitong panahon, ibababa ko yung maskara ko. Yung maging totoo ka, kung ano ang pagkatao mo, siyang ipakita mo. Hindi ka doble cara. Kung mabait ka, ipakita mo mabait ka. At kung masama ka, ipakita mo naman na nagbago ka. Yun tayo doon. Ang sinasabi ko, pag mabuti ka, ipakita mo na mabuti ka. At kung masama ka, ipakita mo na may pagbabago ka. Di ba? Kasi bakit? Kasi gusto ko i-represent si God na sa katauhan ko. At kung ako'y gumagawa ng mali, ang nare-represent ko, ang demonyo. Di ba? Ipagmamalaki ba kayo ng tatay ng mga anak ninyo? Kung sakaling mali ang ginagawa ninyo? Yay, galing na tatay ko, magnanakaw! Galing na tatay ko, palaaway! Manginginom! Yeah. So lahat ng droga, lahat ng bisyo. So maging honest lang tayo. Kung ikaw ay may pagkakamali, baguhin lang natin. At kung ikaw ay gumagawa ng tama, ayusin natin. May nakausap ako, sabi niya ganon, yung pagiging perfectong tao, napakahirap yun dahil wala namang perfecto. Pero ang ginagawa ko, I see to it na kung namatay ako, mas mabigat yung ginawa kong kabutihan sa kasalanan ko. Ang mahirap, pag mabigat yung masama, kaysa sa mabuti. May paglalagyan ka. Ang tanong, naniniwala ba kayo na may langit at impyerno? Ha? Yan. So, yung paghahanda natin. Di ba? Ang tanong, meron ba kayong magandang future? Kung may maganda kang ginawa at may paghahanda kang ginawa para ma-avail mo yung magandang future. Di ba? Sabi gano'n, para akong pinabahan doon sa napanood ko sa Facebook sabi gano'n. At the age of 60, kung wala kang naipon, wala kang paghahandang ginawa sa buhay mo. Kaya, sa mga anak, magiging pasanin ninyo ang inyong mga magulang sa ayaw at sa gusto ninyo. Totoo hindi? Sino ang walang ipon dito? Taas ang kamay. Sino po ang walang ipon at the age of 60 na? Ha? Lahat na may ipon. Huwag lang sama ng loob, ha? Baka ipon ay sama ng loob. Hindi maganda yun. Okay, sis. Admit our sin, honesty, humility. Admit that we are weak and we need help. Totoo naman, di ba? Noong time na nasunugan ako ng bahay, 2019, no? Nakiisip ko doon, ganun pala, kabilis ang mga bagay na pinag-ipunan mo kung ilang taon, sa loob ng 2 araw, 2 oras, mauubos. Ganun kabilis. Pero yung paghahanda mo, yung iba nga doon, inutang ko pa, good for 1 year na bayaran Di ba? Tapos sa loob ng 2 oras, pinupok lahat. Ano ang natutunan ko sa pangyayaring iyon? Na lahat ng bagay sa mundong ito is pansamantala, ini-enjoy mo lang, panandalian lang din naman. Dahil kung hindi mo na siya regular na ginagamit, ibig sabihin, nananawa ka na. Ngayon, madalas gamitin. Bakit? Bago pa Diba? So, yung sinasabi natin, yung humility, sabi ko sa buhay ko, kung hindi ako nakikaan ng kababaan loob, walang tutulong sa akin. Dahil kung naging masama ako, baka sabihin na tao, buti nga sa'yo. Diba? Hindi ko paghihinayangan. Pero yung time na nasunugan ako dahil nakakitaan naman din ako ng kagandahang loob, at yung tumulong sa akin na alam kong ginamit ng Diyos, ito yung community natin sa Couples for Christ. So, parapakan po natin ang bawat isa. So, yun. Ang kagandahan dito, yung pagbibigay natin ng kababaan ng loob, dating mataas, tinuro sa atin magpakumbaba, umaani ka ng kaibigan. Habang tumatagal tayo sa mundong ito, ibig sabihin, tumatanda tayo, kung ang dalawang yan nasa katauhan mo, yung pagiging honest and humility,
nagdadagdag ka ng kaibigan. Hindi ka nagbabawas ng kaibigan. Baka yung kaibigan mo ba, nawala pa eh. Dahil wala kang honest at humility, hindi nakita sa iyo. Pero pag yan ay baon-baon mo, saan ka man magpunta, meron at meron talagang tutulong at tutulong sa iyo. At higit sa lahat, binibigyan ka ng pabor ng Diyos. Siya ang higit na tutulong sa iyo. Kung masunugan nga ako, sabi ko gano'n, wala akong paggawa ng bahay eh. Pero in 2 months, tumayo yung bahay namin. Diba? It's a miracle. Miracle talaga yun na wala akong pera. Through the love of our community, unti-unti. Diba? Sabi pa nga ng anak ko, nasunugan kami, Papa, kung hindi pa tayo nasunugan, hindi ka pa makakabili ng bagong brief. Sabi ko, no? So, totoo naman, di ba? Yung dati yung bubong na iniisip ko, tulo na. Nung hindi ako nasusunugan, ang iniisip ko, yung 2 bubong na yan, hindi ko mapalitan. Pero nung nasunugan ako, lahat bago. Ano ibig sabihin? Sa bawat pagsusubok natin, may biyaya sa likod nun. Anong kailangan mo? Di ba? So yun lang ang baon natin. At para makarating tayo sa pangako ng Diyos na kaharian, ito rin yung babaonin natin. Mababaon mo ba yung billion mong pera? Mababaon ba yung mansion mo? Wala. Ito lang. So, ask forgiveness, repentance. Okay. Laki ng tubig, sayang. At yung pagsisisi, mag-partner ito eh. Repentance and faith. Repentance requires faith. At ano yung pananampalataya? Kailangan kong tumaya para sa aking pananampalataya. Manampalataya. Taya. Ano pa bang ibang salita na pwede mabuo sa word na pananampalataya? Mana. Di ba? So, may mga salita doon na may connection in your faith. Pag ikaw ay mananampalataya, may mana kang kaharian niya. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw mismo tataya ka para ikaw ay maniwala. Ano sabi ng pare? Magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Kaya nga po, yung faith natin, kailangan niya, yung sabi nating partner niya, yung pagsisisi. At paano ka magkakaroon ng kapayapaan para sa isang pananampalataya? Magiging question yung faith mo eh, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Diba? Parang question. Totoo bang may Diyos? Hindi ko maramdaman kasi hindi pa naman ako nagsisisi. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, more on kung ano yung gusto ko. Kung ano yung talino ko. Kung ano yung kapangyarihan na binigay sa akin. Sino ba nagbigay sa iyo niyan? Dalawa rin yan nagbibigay. Either binigyan ka ng kalaban para suplayan mo yung gawaing masama. O binigyan ka ng kabutihan ng Diyos para suplayan mo yung kabutihang gawain. Di ba? Sino nakakilala sa inyo kay Brad Joseph? Kilala niyo ba si Brad Joseph? Sa participant, kilala niyo si Brad Joseph? Kilala niyo po ang pagkatao niya, ang istorya niya. So, Brad, ikaw ang share ko rin ngayon. Sino ba si Brad Joseph para sa mga Magandang tanghali po sa inyong lahat. Naging biglang sharer ako. Tunay po yan, totoo po kung dating nasa kabilang parte ng mundo.
Kumbaga, nandun ako sa evil spirit, nasa kalaban. Dati kong addict, dati rin po akong user, nagnakaw na rin po ako, nang-snatch ako ng cellphone, nakulong na rin po ako. Lahat na ng uri ng kasamaan na gawa ko, manunugal din po ako, manginginom. Pero nung nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan nitong CLP, nung nakaupo ako katulad nyo, dito ako tinamaan ng husto doon sa repentance in faith. Kasi nag-refresh kami noong 2010. Ang inatina namin yung talk number 3 na. Talagang yung repentance and faith. Doon ko nadama yung pagsisisi at pananampalataya. Nagsisi ako, una pinatawad ko muna yung sarili ko, and then, God do the rest. Kumbaga nilagay niya ako sa posisyon na hindi ko inaasahan. Sino makakapag-isip na dati ka nasa kabilang panig ng kasamaan, tapos nung lumipat ka, binigyan ka ng biyaya ng Panginoon na, ayan, napagkatiwalaan pa ako ng mga kabarangay natin na naging kagawad. At isa pa, lalo kong pinagpapasalamat yung pinagkatiwalaan ako ng Diyos na tumayo dito sa inyong harapan upang i-proclaim yung kagandahan loob niya sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Okay. Diba? Ang ganda ng story ng buhay niya. Lahat ng negatibo nandoon sa kanya. Pero dahil sa pag-amin niya ng kasalanan niya at pagsisisi, binago siya. Actually, yung kaluluwa nito na pumasok sa kanya, ayun yung isang magnanakaw, nakapako kasama ni Kristo. Sa kanya sumabi, umuli na kasalanan yun eh. Nagsisi, ikaw yung sa'yo pumasok yung kaluluwa nun. Joke lang ha. Baka sabihin yung totoo yun. Joke lang yun. It doesn't exist. Faith, yeah, sige. What is faith? Diba? Next, no? Sabi ng mga inginom, siya yung ka-table ko, may gabi. Grace from God, belief in the gospel, and personal act and decision. Grace from God, bakit? Yung pananampalataya is isang bagay na bihira nating mapakinggan at ma-develop sa tao. Dahil yung pananampalataya ay usapin sa Diyos. Kung walang tao na community o close ka na pare, para pag-usapan yung pagbabago at pananampalataya, hindi yata magiging question sa iyo yung pananampalataya dahil nabubuhay ka sa mga material na bagay. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay isang paraan ng Diyos na makuha natin at ito ay regalo ng banal na Espiritu, no? Yung gift from the Holy Spirit, yung gift of faith, na kung saan po ito yung magde-develop sa atin para sa isang anyo ng pagbabago sa ating buhay. At totoo, na yung iba is nagkaroon ng pananampalataya sa panahon ng karamdaman. Diba? Yung iba ay nasa panahon ng kasabihan. Yung iba ay nasa panahon ng paghihirap. Diba? Kung kailan yung negatibo nangyayari sa buhay mo, diyan mo higit nakakakita at pangangailangan mo ng pananampalataya na nanggagaling sa Diyos. Itong questionnaire program ko na ito, ang kagandahan, malaya tayo na nakakapakinig. Anong malaya? Kasi may questionnaire program na ginaganap din po sa kulungan, sa presinto. So, ibig ko sabihin, marami ang nakapakinig ng mabuting balita nung napanahon na sila ay nakakulong na. So, hindi lang pala ang malaya ang may karapatang makapakinig, maski pala ang nakakulong. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na palayain sila sa mga maling pananaw, pero nangyari ito doon sa kulungan.
So kung ano ang proseso na nangyayari dito, same na proseso ang ibinibigay at topics doon sa kulungan. At yung faith is na-develop, makikita mo kung meron ka ng kakayahang umiwas sa mga mali na nangyayari sa buhay mo. At yung faith, gagalaw yan. Yung pananampalataya mo, makikita mo yan na unti-unti, hindi lang siya salita, siya ay nangyayari sa gawa. Yun. So, klaro po tayo ha. Ang pananampalataya po ay hindi lang salita. Pero higit, pag ito ay nangyayari na sa iyo dahil nakikita mo na sa iyong gawa. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang iba na rin ngayon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang ngawa. Panay ngawa na rin ang tao ngayon eh. Diba? Konting hirap, ngawa. Konting pagsubok, ngawa. Di ba alam na sa pagsubok na yan, pinatitibay ka. Hindi ka pinahihina. Hindi ka sinasaktan. Dahil sa kabila ng pagsubok, kung ikaw ay may pananampalataya, yan po ay biyaya galing sa Diyos. Ulitin natin, ang pagsubok ay hindi para pahirapan ka at sasabihin mo, hindi ako mahal ng Diyos. Yan ay test ng faith mo para maging matibay ka at para matuto ka. So yung nangyayari sa buhay natin, baka sabihin mo, parang nasa pag-usubok ako eh. Parang pabigat ng pabigat yung nangyayari sa akin. At may experience ninyo, kapag kayo nandito sa Christian Life Program, lalo't higit ikaw ay participant, dadaan ka sa mabigat na pagsubok. At lahat kami dumaan noong panahon ng Christian Life Program. Pero kagandahan doon, bumaban kami. Nag-stay kami dahil alam namin may biyaya sa bawat pagsubok sa buhay. Amen? So yun po yun. Believe in the gospel. Sino po ang may Biblia sa bahay? Meron po. Meron na. Lahat, no? Eh yung wala, ano gagawin? Ha? Sabi na ba hindi? Di ba Bible yun? Sa Tagalog, Biblia daw. Biblia. Bibili daw, bibili. Bibili daw, bibili. Sabi gano'n. Yan. Hindi. Yan naman ay naihingi. At mas maganda kung yan ay regalo. Bigay. So, anong gagawin natin sa Bible sa bahay? Display. Nababasa ba natin yan? At kung nababasa natin tuwing ilan? Tuwing mahal na araw lang. Pagka may problema ako. Diba? Alam niyo po, yung pagbabasa ng Biblia, hindi na lang sa Biblia eh. Sa cellphone natin, lumalabas na yan. Pag lumabas yan, ginagawa mo na, i-scroll mo na lang eh. Diba? Pero binibigay, binabasa mo na yun. Makikita mo, may mensahe pala sa iyo yun. Diba? So yung believe in the gospel, ito yung paniniwala natin, paambuhin natin, ang istorya ng tao na alagay na sa Biblia. Kulang na lang nabasahin mo para masabi mo, yung dinadaanan ko, ito yun eh. Ano yung dinaanan ni Job sa istorya ng buhay ko? Baka sabihin mo, kapiranggot lang ang ginangyari sa akin. Kukumpira sa buhay ni Job. Kung alam natin ang istorya ni Job. Diba? So more doon, kahit pag ikaw ay may sakit, ituturo sa iyo eh. Ano yung dapat ibigay mo? Dapat ba matakot ka pag may sakit ka? Itinuro doon, ano sabi? Humingi ka ng kapatawaran, sabi, at maglagay ka ng langis. Anong ginagawa ng pare? Diba? Pagka mamamatay na, papagawin kayo. Diba? Eh bakit kung mamamatay na, nagpapalagay kayo ng krus pare? Hanggat buhay kayo at may karamdaman kayo, maglagay kayo at humingi kayo ng kapatawaran. Sinabi sa Biblia, may kagalingan ka. Diba? Eh kung hindi natin nabasa yun, kung hindi ko rin nabasa yun, hindi ko rin masasabi din sa inyo. Diba?
aasa tayo kay doktor. Di ba? Eh kung pang napuntahan yung doktor, mahilig sa pera, sabi niya, opera yan. Konti sakit, opera ka agad. Pera opera ka agad. Di ba? So, believe in the gospel at yung buhay natin, makikita natin kung paano tayo mamuhay ng tama. At yun ay totoo. Personal act and decision. Hindi mo na pwedeng sabihin, Brad, ipagdasal muna lang ako. Diba? Minsan, pag ikaw nagsisumba, sabihin mo ng barkado, pakasama na ako sa pagdasal, ha? Diba? Pwede rin naman. Pero mas maganda yung ikaw mismo sa sarili mo, gumagawa ka ng kaparaanan para sa sarili mo. Huwag mong iasa sa kapwa mo yung connection mo para sa Diyos. Diba? Personal act. Ikaw na ito eh. Decision mo na. Kung gusto mong magbago, pwede. Pero kung ayaw mong magbago, decision mo pa rin yun. Ang tanong ngayon, sino yung gusto na magbago ang buhay niya? Taas ang kamay. Siyempre, lahat. Di ba? Gusto niyo na magbago. Di ba? Para sa kagandahan. Di ba? Yun. So, kailangan ang pagbabago ay para sa kagandahan. Hindi ang pagbabago para sa sabi mo, naging maayos ako, naging mayaman ako. Dahil nagbago ang buhay ko. Ano ba negosyo mo? Pusher ako. Patay tayo dyan. Di ba? Pag sinabi ng pagbabago ang buhay mo, kailangan tama din ang nangyayaring pagbabago. Hindi yung inaasa mo doon sa isang mali ang pagbabago. Ibang Diyos ang tinatawag mo doon. Kung bata ka kay Jesus the Lord our Savior, yung ibang tinatawag si Drug Lord, si Gambling Lord. Kaya, doon ka nakakonekta eh. Kaya nga yung pagsisisi, grasya at yung pananampalataya, grasya sa Diyos, paniniwala sa mabuting balita at yung decision natin, ikaw mismo, tinuturo tayo, ikaw ang magdedesisyon. Okay, sis, next po. Malapit na tayong matapos. Repentance and faith are inseparable. So, hindi pwedeng paghiwalayin. Di ba? So, hindi pwedeng nananampalataya lang ako, pero wala naman ako pagsisising ginagawa. Di ba? Hindi naman pwede sabihin mabuti kang tao na wala ka namang ginagawang kabutihan. Mabuti yung tao yan. Bakit? Hindi nagagalit. Hindi nagsasalita. Napakabuti niyan. Ano ginawa niyang mabuti? Hindi ka nagagalit, hindi ka nagsasalita. Ako? Yeah. So, kailangan doon sa pagiging mabuti natin, meron tayong ginawang pagbabago sa sarili natin at may gagawin tayong mabuti sa kapwa natin. Hindi pagbabago, yung gumawa ka lang ng mabuti sa sarili mo. Dahil ang paggawa ng mabuti, kasama ang ibang tao sa buhay natin. So, yun. So, palakpakan po natin yung team dito. Diba? So, higit sa lahat, palakpakan din natin ang ating mga participant. At pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Diba? So, yun. Sige po. Consequences of repentance and faith. Promise of forgiveness and eternal life. Yan. Sabi ko kanina, naniniwala ba kayo may eternal life? Ha? Kasi kung wala naman eternal life, na sinasabi pangako ng Diyos, at wala naman magiging say pala kung gumawa ako ng mabuti at masama, wala naman di pa lang pupuntahan, eh bakit pa nandito tayo? Bakit nagbibigay pa tayo ng oras? Bakit tayo nagsasaya ng oras? Pwede naman tayo mag-bowl na lang dyan. O sa silong tayo ng puno dyan at inuman na tayo. Diba? Dahil merong mangyayari after ng life natin sa mundong ito, ang sabi nga, promise of forgiveness and a promise of eternal life. O, kita mo, may judge na tayo ron. May husga na rin. Sabi na ating judge, tama, tama. Okay, next po doon. So, may consequence pa. Ano pa?
Freedom from fear of death. Sino bang taong takot mamatay? Taas ang kamay. Totoo na, maging honest lang tayo. Sino yung taong takot mamatay sa sitwasyon natin ngayon? Taas kayo ng kamay. Kaya nga, lahat naman tayo pupunta roon. Diba? Pero ano yung paghahanda? Ito yung gagawin natin paghahanda. Hindi mo naman pwede sabihin pagtulog mong magigising ka pa bukas. Diba? Wala namang sabi. Diba? Freedom from fear of death. Ano yung meaning ng death? Ha? May meaning yan. Departing earth, arriving to heaven or hell. Yun, departing earth, arriving to heaven or, so, may meaning ang death. Diba? Saan ka madi-depart? Sa mundo. Saan ka pupunta? O, dalawa lang naman din yan. Sino gusto sa heaven? Maging honest kayo, makakarapit ba kayo sa heaven? Yan. Diba? Hindi ko natatanong kung sino sa hell. Dahil alam ko naman lahat tayo papunta heaven. Yeah? Yon. Sige, next po. The call for 2,000 years ago, same call today, and accept the challenge. 2,000 taon na po nakalipas nung ibinigay ni God ang buhay niya sa atin. At maraming pangyayari na sa buhay natin. At ang pinaka na naranasan natin yung pandemya. At sa pandemya ito, pinahinto lahat. Hinto ang biyahe sa kalsada at sa langit, pati sa tubig, walang biyahe. Ano ginawa ng tao? Wala din. Kasi nga, walang gagawin eh. Sino yung mga nagdasal doon ng panahon na yun? Sino ang nagdasal sa atin ng mga panahon na yun? Eh, wala naman din nagdasal eh. Lahat natakot. Ang iniisip is kung paano mabubuhay at paano magsusurvive yung panahon ng pandemya. Di ba? Oo. Ay, yung iba nga doon, talagang sabihin na na-trauma eh. Di ba? Marami. Lalabas ka lang doon. Maski ka mag-anak, baka asawa mo galing sa labas, ayaw mong tabihan eh. Kaya pinapaligo nyo muna. Maligo ka muna bago ka tumubi sa akin. So, lahat, di ba? Pero, yung pangyayaring ito, dumaan sa atin para siguro subukin din tayo. Saan ang mas mabigat? Yung mag-aalala o yung hindi mag-aalala? Dahil may Diyos. Mas mabigat yung timbangan na marami nag-alala kaysa nanampalataya na God will save us and God will make a way where there seems to be no way. Diba? Hindi naman sa kanta eh. Diba? So yun yung nangyari. Yung panawagan ng kaayusan na pagbabago, kaya nga in-offer ni God yung buhay niya, hanggang ngayon, taon-taon in-offer natin at binabalik-balikan natin bilang Katoliko, yung pasyon na nangyari sa Kanya. Kaya nga, yung Holy Week, ito yung isang linggo na kung saan ang tao, ano ginagawa? Nagsiswimming. Noong mga edad namin, ang Holy Week talaga, isang linggong pagninilay dyan. Di ba, inabutan nyo yun? Meron mga pasyon, bawat ano, bihira yung naliligo. Sabi nga, huwag ka mga maligo eh. Lalo digit, pag Biyernes Santo eh. Eh ngayon, lahat, ando doon sa paliguan. Hindi na simple today. Di ba? Ang panawagan noon ay dapat ganun din ang ginagawa sa panawagan ngayon. Kayo magsaliga, kayo maghusga. Hindi ko husga, kasama ko doon eh. Yeah. Accept the challenge. Yun. Challenging ang mangyayaring Holy Week na ito. Baka ang iba sa inyo, ay nasa Boracay na kami dyan, nakapag-save na kami. Nasa Subic na kami niyan. Di ba? Nag-save na kami. Nasa Baguio na kami niyan. Mainit dito. Di ba? Di ba? Oo, mas malapit sa araw eh. Yeah? Sabi ganun. So, yung ibig sabihin natin, yung paghahanda at pagninilay na dapat mangyari, eh, minsan lang naman sa isang taon yan eh.
Anong malay natin? Baka yung matagal mo nang ipinapanalangin dahil sa ginawa mong pag-aayuno, makuha at ibigay sa iyo. Baka yun ang kulang. Di ba? Lord, matagal ko na hinihingi eh. Di ba? Pero hindi nangyari. Pero anong nangyari? Paano mangyari? So, kailangan pala meron kang sakripisyong gagawin sa buhay mo. Di ba? Sino yung hindi kakain sa Biyernes Santo? Ha? Walang laman ng tiyan. Di ba? Sabi, may sakit ka na, tapos hindi makakain. No, kung kaya mo naman, tubig-tubig lang, pwede rin naman yun. Accept the challenge. Okay, sis. Experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. No? Sino yung taong masaya rito? Taas nga ang kamay. Tingnan ko nga yung mga mukha kung talaga masaya. Kasi makikita naman yung masasabi. Sino masaya rito? So makikita naman ang kasiyahan. Sabi ni Cardinal Tagle, hindi naman kailangan siguro magkagulo ang mundo. Ang kailangan na ng tao is humility at mag-usap. Tama naman, di ba? Hindi kailangan natin ang sabihin kaguluhan. Ang magtalo-talo. Ngumiti ka lang at mag-usap. Totoo naman yun eh. Yeah? A. Joy and the power of the Lord in our lives. Kapatid, 31 years in service. Hindi ko pwedeng sabihin napilitan ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung enjoy, yung peace na sa akin. Kaya yung service for the love of God nangyayari sa amin sa kabila ng hindi natin pagiging perfecto. Sa kabila ng lahat tayo may problema rin. Sa lahat lang tayo meron pa rin pagsubok sa buhay. Pero at least sasabihin natin na alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ko. Bakit? He is the way, He is the truth, and He is the light. Diba? Kahit wala ka makain mainom, kung gusto na Diyos mabuhay ka, mabubuhay ka pa rin. Pero kung tambak ang pagkain mo at sabi ng Diyos, end time ka na. End time ka na. Ganon. Next po. Let it be done to me according to thy word. Diba? Let it be done to me according to my word. Sino ang salita nito? Panginoon, mangyari sa akin ang nais mo. Sabi ni Yesu Cristo. Ito yung panahon na kung saan nasa Garden of Gethsemane siya, na kung saan ipinakita yung isang pangyayari na maghaganap sa kanya sa oras na siya ay madakip. Papaluin, bibigyan ng tinik, hahampasin na may mga kung ano-ano yung mga patalim sa katawan, ipapako sa krus, pagpapasya ng krus. Ano naramdaman ni Kristo? Natakot. At doon sa takot niya, ano ang nangyari? Yung pawis niya, hindi tubig, dugo ang lumalabas. May tao bang pinagpawisan ng dugo? Wala eh. Pero si Kristo lang ang pinagpawisan ng dugo nung pangyayaring iyon. So, anong ibig sabihin? Yung pagsisisi ng tao kailangan mangyari sa buhay ng bawat isa. Dahil inako niya na. Diba? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naalaman ang kanilang ginagawa. Ama ko, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Sinabi ng ating Diyos. Pero still, ang sabi niya, let it be done to me according to thy word. Hindi ang kagustuhan ko. Bakit, Ama? Ang kagustuhan mo ang mangyari sa akin. Yung nangyayari sa atin, sa buhay natin, di ba ang panahon ngayon eh? Ang taong gumagawa ng masama, nakikilala at yumayaman sa panahon natin ngayon. Ang pag-angat nila, bulusok at tanyag sila. Samantala yung gumagawa ng maayos,
pinagkakaloob naman din sa yung biyaya. Pero ang kagandahan naman din doon, alam mong tama ang nangyayari sa buhay mo. Doon sa iba, yung iba alam ng istorya ng buhay ko eh. Dati ako nagtatrabaho sa Bureau of Customs. So hindi mahirap ang pera. Napakadali. Tatlong bagay. Malakas ang loob mo, makapal ang mukha mo, sinungaling ka, sigurado pag uwi mo meron na. So, in process ng buhay ko, dumating yung question ko si God, Lord, ano ba, aalis na ba ako dito o hindi? Kasi nakakaramdam na ako ng hindi masaya eh. Nararamdaman ko ng hindi masaya doon sa ginagawa ko. From Monday to Friday, ito ang trabaho ko, ibababa ko yung maskara ko. Pagdating ng Sabado at Linggo, ito ang maskara ko dahil haharap. Ito mo si Pinay, ano? Ayaw i-kwento yung buhay ko. So, ganun yung nangyari. So, nagdesisyon ako na mag-resign. Bakit? Hindi mo malalaman sa buhay mo kung hindi mangyayari at magdedesisyon ka sa mga bagay na gusto mo. Totoo, di ba? Paano kung malalaman? Hindi mo naman ginawa. So, itataya ko na. Nung panahon na yun, regular na ako. Sabi ng boss ko, regular ka. Bakit ka mag-resign? Yung iba dyan, nag-aharap ng trabaho samantalang ikaw. Oh. Sabi ko, sir, parang hindi na pa ako masaya. So, nung nag-file ako ng resignation, pumasok sa isip ko, sabi sa Bible, kung ang uwak nga na hindi tao at hindi nilikha na kawangis ng Diyos, pinapakain. Ikaw pa kaya nakawangis ko, pababayaan ba kita? Dumating sa isip ko, ibon nyo nga pala yun eh. Ibon na yun. Pag kayo nagtapon ng pagkain nyo kung sino yun, lilipad lang pababa yun eh. Di ba? Samantalang tayong tao, kailangan natin sumikat na magtrabaho para kumita. Pero pumasok nga sa isip ko, kung hindi mo gagawin, paano mo malalaman na mahal kita? Dahil may pagbabago kang gagawin. And true enough, nagbago nga. Di ba? Ano yung pagbabago? Noon, iniisip ko, pwede ba 2 araw lang pasok at 5 araw ang pahinga? Hindi pwede. Diba? Pero ngayon, nangyayari yung sa akin yun eh. 2 araw lang ang pasok, 5 araw ang pahinga. Kung hindi ko ginawa yun, hindi mangyayari sa akin yun. Meron pang 1 linggong pahinga. Siguro inisip ko, trabaho nito. Ginawa akong manager ni Lord sa sarili ko. Paano yun? May gift siya sa akin ng pag-ihigot. Ako pinag-ihigot na. Saan? Sa Bureau of Customs pa rin. Pero ang gawain ko doon, hindi na para gumawa pa ng istorya at magnakaw. Kundi para imasahe lang yung mga empleyado roon at kunin ko kung magkano yung ibabayad niya sa akin. On that day. Kaya hindi ako naghahabol na ngayon ng umaga, yung alas 8 na pasok. At tulog pa ako niyan. Aalis ako ng bahay, alas 12. Sabi ng asawa ko, bakit napakainit mo kung umalis na nung araw kang anong oras ka alis? Kako, ito yung kakong after ko doon yun yung time na sunod-sunod na yung magpapaano sa akin magpapahilit sa akin Diba? So, ibiyaya na Diyos, sabi ko let it be done to me according to thy word. Diba? So, nung nangyari yun, yung una, sabi ko, ayos naman pala Tapos yung isang minasahe ko, inirepair ako, nadagdagan yung minamasahe ko. At doon tayo minamasahe ko ngayon, nadadagdagan sila. No? So, ibig sabihin, pag nadadagdagan ang minamasahe, nadadagdagan ang income. Diba? Kasi, nai-repair nga ako. Yung iba naman, nung ginawa na nadampi ko yung mga likod nila, sabi, may kakaiba kami nararamdaman pagdampi ng kamay mo. Isa, ganun din, sabi iba. Pero, sabi ko, gift ni Lord sa akin yan. At sa biyaya ng Diyos, no? Yung 1 oras ko, binibiyayaan niya ako ng 1,000. Kung may 3 oras ako doon, yung maghapon na yun, may 3,000 na ako. Legal na trabaho. Yeah. So, isipin niyo yun. Pag nag-5 oras ako doon, depende na sa akin. Kaya minsan sinasabi ko,
Tama na yung 3 oras sa trabaho. Uwi na ako, may budget na ako. Magkano ang sahod ngayon pag ikaw empleyado? 5? So, kalahating oras lang pala yun. So, 5:20. Diba? Yun yung sinasabi ko na experience ko nung binago ko yung buhay ko. Yung takot, tatakutin ka eh. Regular ka na nga eh. Aalis ka pa. Yeah? So, kagandahan ng talagang thank you Lord dahil biyayang ito at na-i-share ko naman din yung biyaya sa ngayon. Diba? So, gano'n na po yun. Patapos sa basis, last na yan. Di ba last na yan? Ayun. So, muli, sa inyong lahat, no? Sabi ko nga, yung pagsisisi natin, hindi mangyayari kung wala ka namang kasalanan. Di ba? Walang usapin kung lahat na nangyayari is tama. Di ba? Walang pagtatalo kung ang lahat na nangyayari ay ayos. So kung bakit nakakaroon ng pagtatalo dahil may maling pangyayari. Sa sarili lang natin, nagtatalo ang isip mo at puso. Kung tama ba o mali. Ang sabi ng iniisip mo, gawin mo yan, may pangangailangan ka eh. Ang sabi naman ng puso mo, yung tama lang. Yung tama lang. So, anong susi para sa mas maayos? At habang nagbabaybay tayo sa mas magandang kinabukasan ng ating buhay, na sa panahon ng Kwaresma, magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Ito po si Brother Bong Bravo, signing off. Magandang tanghali sa ating lahat.